Isang mapagpalang araw sa iyo kabayan, ngayong October 30, 2024. Update lamang po tayo dito po sa binabantayan nating Bagyong Leon na patuloy na lumalakas. Alamin natin ang panibagong track nito at ang mga affected areas natin sa ngayong araw na ito na kung saan merong nakataas na signal number 2 at signal number 1. Ganun din po ang mga walang pasok. So bago ang lahat, pasuyo naman ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang ulat panahon. Kabayan, ito pong Bagyong Leon ay patuloy nga pong kumikilos at medyo lumalapit na po sa ating landmass. So ito po ay naasahan ng kilos nito ay pa-northwestward po kabayan at patuloy po itong lumalapit lalo na po dito sa lugar po ng Batanes. At ngayon nga kabayan, ito po ay huling namataan sa layong 390 km east of Papari, Cagayan na may maximum sustained wind na malapit po sa sentro na aabot na po ng 165 km per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa northwestward at 15 km per hour na nasa category typhoon pa ngayon kabayan. At asahan natin mamayang hapon by 2 p.m. ito po ay nasa layong 290 km east of Calayan, Cagayan. So makikita natin na medyo lumalapit na po ito sa area po ng ating landmass. So ito po ay meron ng maximum sustained wind na mas lumakas po 175 km per hour. Nasa category typhoon pa rin kabayan at patuloy na kumikilos pa northwestward at 15 km per hour. Kabayan, paghandaan natin by tomorrow dahil sa patuloy na paglakas at paglapit nito sa area ng ating landmass. Ito po ay asahan natin bukas ng madaling araw ay nasa layong 105 km east-northeast of Basco, Batanes na meron na pong maximum sustained wind na abot na ng 185 km per hour. Ito po ay nasa category severe typhoon na by tomorrow po yan, madaling araw pa lang at kumikilos na ito pa northwestward at 15 km per hour. Dagdag pa dyan kabayan, pagdating ng hapon by 2 p.m. tomorrow, ito po ay nasa layong 210 km northwest of Itbayat, Batanes. So pataas na po ang kilos nito kabayan at pa-exit na to ng Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay meron pa rin pong maximum sustained wind na abot po ng 185 km per hour at dahil dyan nasa super typhoon category pa rin po ito kabayan na kumikilos pa northwestward at 20 km per hour. Pero kabayan, pagdating ng November 1 and November 2, ito po ay nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility at unti-unti na po itong humihina. Kaya nga by November 1, ito po ay bababa na magiging typhoon na lang. At by November 2 ng madaling araw, ito po ay nasa severe tropical storm na lamang kabayan. Medyo lumalayo na rin po ang distansya nito sa ating kalupaan. At kabayan, ito rin po ay pagdating ng hapon ng November 2, ito po ay bababa na po, magiging tropical depression na lang ito o mahinang bagyo at hindi na po ito masyadong nakakaapekto lalo na po dito sa extreme northern Luzon. Lalo na yung trough nito kabayan ay hihina na po ang epekto dito sa lugar ng Batanes. So ganun pa man kabayan, patuloy nating i-monitor ang bilis at lakas nitong Bagyong Leon dahil hindi natin niro-rule out na posible po itong maging super typhoon in the next day po yan. At posible rin pong itaas hanggang signal number 5. Lalo na po itong area ng extreme northern Luzon na pinaka-apektado ng trough nitong Bagyong Leon. So patuloy nating ipanalangin ng kanilang kaligtasan dyan. Sa ngayon kabayan, nakataas na po sa signal number 2. Ito pong area ng Batanes, Babuyan Island, mainland Cagayan, northern and eastern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at ng Ilocos Norte. So i-observe natin kabayan, after 24 hours kabayan, mararanasan na po ang paglakas ng hangin sa mga area po na nabanggit. Ganon din po ang malakas na buhos ng ulan, kaya tayo po ay maging alerto at maging handa. Samantalang nakababa naman po sa signal number 1, ito pong lugar ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest of Abra, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, ganon din ng Aurora, northern and eastern portion of Quezon including Pulillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, northern portion ng Sorsogon. Kaya sa mga areas na nabanggit, tayo po ay mag-monitor at mag-ingat kabayan, lalo na sa posibleng dulot nito na
posible pong magkaroon ng mga biglaang pagbaha and landslide po sa mga areas na nabanggit. At inaasahan din po kabayan dahil sa patuloy na paglakas nitong bagyong Leon o pagkakaroon ng rapid intensification na mula po sa signal number 2 sa kasalukuyan, posible pong itaas ang wind signal hanggang 3 and 4, lalo na po dito sa lugar ng Batanes and Babuyan Island dahil po sa paglakas at medyo pagdikit nito sa ating landmass nitong bagyong Leon. Pero inuulit ko kabayan, ito po ay hindi maglalandfall. Ito po ay medyo didikit lamang sa area ng Batanes and Babuyan Island pero hindi maglalandfall dahil offshore po ito sa karagatan lamang kabayan. At ipagpasalamat natin yun dahil kung ito ay naglandfall sa ating kalupaan kabayan, kawawa po tayo dahil sobrang lakas nito. Kaya nga hindi rin po niro-rule out na posible pang itaas hanggang signal number 5 ang mga pinakaapektadong lugar, lalo na kung patuloy pong makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin at lalapit pa ng gusto sa ating kalupaan itong si Bagyong Leon. Ipanalangin natin na sana wag nawa dahil sobrang lakas na po talaga kapag signal number 5 na. At pagdating naman sa buhos ng ulan na dulot nitong Bagyong Leon, nakataas po sa intense to torrential po, malakas na pag-ulan ang maidudulot nito sa lugar po ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Island and Occidental Mindoro ngayong araw hanggang bukas po yan. And heavy to intense rain naman po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Isabela, Calamian Island kasama ang Antique. At moderate to heavy rain naman po sa may Abra, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Romblon, and Aklan. So expect natin na malakas ang pag-ulan sa mga nabanggit kong lugar ngayon hanggang bukas po. At kasabay naman din yan kabayan, malakas na bugso ng hangin naman ngayong araw dito sa may Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas and Dinagat Island. Dahil po yan kabayan sa trough nitong Bagyong Leon na talaga naman nag-i-intensify o lumalakas po. Dahil po kabayan sa lakas ng hangin na dulot nitong Bagyong Leon, na dito po ay nasa offshore natin, nasa karagatan, meron po ngayon nakataas na gale warning signal sa ating mga seaboards. Asahan po ang pagkakaroon ng matataas na alon sa karagatan at ito po ay mapanganib lalo na po sa mga kababayan natin na mangingisda, kaya hindi po muna sila pinahihintulutan na pumalaot at mangisda, lalo na po dito sa seaboards ng Bataan, Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, including Pulillo Island, the eastern coast of Camarines Norte, and Catanduanes. Kabayan, wag po muna tayong pumalaot dahil sobra pong mapanganib. Dulot po nitong Bagyong Leon, suspendido po ang klase o wala pong pasok ngayong araw ng Miyerkules, October 30, 2024 sa mga lugar na ito. Lahat ng antas, pampubliko o pribadong paaralan sa Albay, kasama rin ang Batangas, particularly sa Calaca, Lemery, Nasugbo at San Luis. Dito rin po sa Camalaniugan, Cagayan, kasama rin ang Camarines Norte, Camarines Sur, ilang lugar po dito sa Laguna, kasama ang Bay, Binyan, Cabuyao, Magdalena, Pagsanhan, San Pedro, Santa Cruz, kasama rin ang Santa Maria, Laguna. At dito rin po sa Sorsogon, particularly sa Castilla. At sa lahat ng antas, pampublikong paaralan, walang pasok sa Santa Pracedes, Cagayan. Ganon din sa Novelita, Cavite, at sa Los Baños at Paite, Laguna. Hanggang high school po, private and public school, walang pasok sa may Apayao, sa Anini, Antique, at sa Talisay, Batangas. Hanggang October 31 sa may Talisay, Batangas, walang pasok. Ganon din po sa may Calamba, Laguna hanggang October 31. Dito rin po sa may Nueva Ecija, Talavera, walang pasok. Infanta, Camaca, Rial, Tagkawayan, Quezon, wala din pong pasok. At sa may Sorsogon City, wala din pong pasok. Wala din pong pasok hanggang high school sa public school dito sa may Santa Rosa, Laguna. Kaya mga kabayan natin dyan, tayo po ay mag-ingat at patuloy po tayong mag-monitor dito po sa Bagyong Leon
dahil ine-expect natin kabayan, ayaw man natin o sa hindi, nakakatakot man o hindi, ito po ay magiging ganap na super typhoon pagdating ng October 1. Buti na lang kabayan, ito po ay nasa offshore o nasa karagatan at hindi po ito maglalandfall. Although ito ay medyo lalapit lamang sa atin, pero ang mahalaga hindi ito maglalandfall at hindi ganon kalakas ang epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa, kundi dito lamang po sa may northern and extreme northern Luzon. Kaya ipanalangin po natin ang mga kapatid natin na dyan nakatira para sa kanilang kaligtasan. Kaya kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutan o ipagkait ang iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para may update pa kita sa mga susunod na oras tungkol dito sa Bagyong Leon. Ingat ka palagi, kabayan.